Naku po mga kababayan, marami na namang manggagalaiti dito sa pahayag po ni VP Sara Duterte. Nako, pinaghandaan pala itong mga impeachment laban sa kanya. At ayan, sabi niya, VP Sara handa na sa impeachment bloodbath. Ayan mga kababayan, pakinggan po natin itong buong ulat dito sa Ang Balita ngayon. Nako, ang daming magagalit nito. Pinaghandaan pala kayo ni VP Sara. Ano kayang masasabi dito ng mga Dilawan Pinklawan? Ito sila De Lima, sila Trillanes, pati itong Malacanang, si Auntie Claire, at marami pang iba mga kababayan. Na galit kay BP Sara Duterte. Nako, grabe palang paghahanda ni BP Sara Duterte, no? 6 na buwan nung napag-alaman niya daw na sasampahan daw ulit siya ng impeachment ngayong February, ay napaghandaan niya na agad at nagbuo na agad siya no ah, ng mga isang grupo na DTPensa, mga abogado po ito, mga batikang abogado mga kababayan, na talagang magagaling. Ito, basahin natin mga kababayan ang balita ngayon. Ayan. BP Sara handa na sa impeachment bloodbath. Mariing iginiit ni BP Sara Duterte na handa na siya sa posibleng impeachment sakaling tuluyang umusad ang mga reklamong inihain laban sa kanya sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na matagal na siyang naghanda para sa anumang maaaring mangyari kaugnay ng impeachment ayon kay BP Sara. Nako, matagal na palang naghanda mga kababayan, no? Talagang hindi nila kayang pabagsakin to mga kababayan kasi pinaghandaan ng maigi. Talagang didepensahan niya mga kababayan kahit anuman ang mangyari mga kababayan. At hindi daw siya magsasalita kung ano yung mga pinaghandaan niya kasi baka mamaya mga kababayan ma-reverse na naman itong kabilang kampo, no? Kaya pagka nagkaroon na lang daw ng session dyan sa Kamara, kung ipapatawag man, no, ang si Vice Presidente, ay ididepensa niya daw mga kababayan itong impeachment laban sa kanya. So sabi dito, hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyayaring mga impeachment. Sa kasalukuyan, may 3 impeachment complaint na umano ang nakabinbin laban sa kanya. Giit ng Vice Presidente, noon pa man ay batid na niya ang mga usaping ito sa loob ng Kongreso. Kaya maaga siyang kumilos upang ihanda ang kanyang depensa. Ayan mga kababayan. Dagdag pa niya, noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating House Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob ng impeachment, naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Ayan, defense team, no? Yung bagang talagang batikang mga abogado, magagaling mga kababayan. Yung hindi basta-basta. Yung marami nang naipanalong kaso. Ayan. Sabi pa dito, ang kasalukuyang pahayag ni BP Sara ay inuugnay rin sa kanyang naging panayam 6 na buwan na ang nakakalipas. Matapos i-archive ng Senado ang naunang impeachment complaint laban sa kanya. Noon, hayagan niyang sinabi, I said, I wanted a bloodbath. It means that I wanted the prosecution and the defense to show their pieces of evidence so we can see everything, but unfortunately, that won't happen for now. Dagdag pa niya noon, we have to prepare for that could possibly happen in the future, maybe in 2026, 2027, or 2028. Someone would again file an impeachment complaint. Grabe, no? Pinaghandaan niya pala. 2026 ngayong taon,
2027 at 2028. Nako, mahirap nyo talagang mapabagsak ito. Lalo't na't malapit na ang eleksyon ngayong darating na 2028. Nako, kabahan na yung mga gustong kumalaban dito. Itong si Risa Ontiveros, no, na ang lakas ng kumpiyansa na kalabanin si VP Sara. Gusto niya rin daw yung mga opposition daw, kung gusto siyang patakbuhin, tatakbo daw siya ng presidente. Ang lakas ng fighting spirit, mga kababayan, ni Risa Ontiveros. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa paghahanda ni VP Sara Duterte dito sa parating na impeachment laban sa kanya, no? Lalo na nag-file na yung mga itong mga sila Dilima, yung ACT party list, no? Yung ACT teacher party list, sila Coutinho, itong sino pa yun, yung may kaso, yung convicted, si Franz Castro, mga kababayan. Ayan, pinaghandaan na pala ni VP Sara Duterte. So mag-comment kayo kung ano ang pahayag nyo dito sa paghahanda ni VP Sara Duterte sa impeachment bloodbath. Ayan. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan din po natin itong pahayag po ni Attorney Rowena Guanzon, no, kay Martin Romualdez. Sabi niya dito, Martin Romualdez lumabas sa pagtatago dahil sa impeachment versus VP Sara. Ayan, pakinggan natin, mga kababayan, matindi po ito. Grabe yung banat niya dito kay Martin Romualdez, kung tawagin niya nga ay Martin Luther. Ayan, ito na po. Balik si Martin Romualdez dahil impeachment na naman laban kay VP Sara Duterte. Kaya yan. So ang script nila, mga kababayan, ay tuloy-tuloy pa rin na absent lang si Martin Romualdez at nagtago para hindi natin siya lalo namang maalala na siya talaga ang hari at mastermind ng flood control kickbackan na galing sa budget na pinirmahan din ni BBM dahil may 100 billion siya na insertion at 25 billion na kickback ayon kay Congressman Saldico, na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik dahil in the first place sila naman ang nagpalaalis kay Saldico para hindi siya makatestify. Nung bumaligtad at gusto nang magsabi ng totoo, ay hindi naman nila gustong bumalik talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi naman nila nakakancel ang passport at hindi naman nila pinapa-Interpol. Yan. Kasi ang tingin ko dyan kay Saldico, willing naman yan magpakulong eh. Basta makulong din si Martin Romualdez at basta mapanatunayan niya na si BBM din ay may 100 billion na insertion at may kickback na siya nag-deliver sa bahay at sa Malacanang ng 25 billion. Yan, mga kababayan. Huwag niyong kakalimutan na itong issue ng korupsyon ay buhay at hilapang solusyon. Tinanong ako ng isang interview ano kaya dapat ang mangyari kung parang gustong mapakita ni BBM na may reforma talaga. Sabi ko, ipakulong niya si Martin Romualdez. Kasi, kung mapakulong niya si Martin Romualdez, tatahimik na ako. Kaso ayaw ipakulong. Wey. Joke lang. Totoo yan. Pero, di ba? Wag naman niya tayo bigyan ng mga Bong Revilla, napaka-small time naman. At saka itong si Yusek Bernardo, state witness, palit ulo. Kaya, paano tayo maniniwala ngayon na totoo itong mga kasong ito kung wala na namang warrant of arrest itong si Martin Romualdez dahil best friend din sila ni Ombudsman Boying Rimulya. Diba? Ano na nangyari dyan? Nasaan na yung ICI report? Ilabas nyo, ICI report nyo tungkol kay Martin Romualdez at tungkol kay Sandro. Di ba? Nag-attend po sila ng ICI. Yan, mga kababayan. Ibalik po natin lagi
sa issue ng massive na korupsyon sa administration na ito ni BBM at ang mastermind, silang dalawa ni Martin Romualdez. At nakinabang ng todo ang mga congressman na magnanakaw dahil kanya-kanya na silang insertion, flood control na mga ghost at mga substandard projects. Ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? Kaya Sa pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon dito kay Martin Romualdez. So mag-comment po kayo mga kababayan, anong pahayag nyo dito? Opinion, reaction, mag-like din kayo kung nagustuhan nyo yung video natin. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.